Good day mga ka-sounds, welcome back na naman sa ating panibagong video ngayon. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako pala si Henry. So may nag-request kasi sa atin dito na i-review yung ating speaker stand na ito. So actually is na ito, no, bali 8 months ko na tong ginagamit yung ating speaker stand na ito. So, hindi ko siya ginawa ng review nung bago ko pa lang itong binili. So mas mabuti na gamitin muna bago natin siya i-review. So ulitin ko, 8 buwan na natin itong ginagamit yung speaker stand. So kung makikita nyo, ginagamit natin ito sa mga vlogs. Pero minsanan lang lamang talaga natin ito ginagamit yung ganitong stand. So yung kanyang pangalan ng speaker stand na ito is professional speaker stand. So yan yung nakalagay dito. Tapos yung brand niya is Bracket Boy ito. May nakalagay dito na Bracket Boy. So yan yung kanyang naka-indicate dito sa karton ng ating speaker stand na ito. So ngayon tatanggalin natin ito sa karton para para ma-review natin. So masalamat sa nag-request, no, kasi gusto niyang ma-review yung ganitong klaseng speakers. So yung price pala ng speaker stand na ito, nabili ko ito sa halagang 545 yung kada isang speaker stand na ito. So ito yung kanyang patungan, yung kanyang bracket dito para sa speaker. So ito yung ginagamit natin sa ating KS450. So may issue yung ganitong speaker stand. Yung kakabili ko pa lang, meron na agad na damage ito, kaya hindi ko ito pinakita sa vlog. So yung purpose ko lang naman talaga is merong patungan yung ating KS450 na two-way speaker. Kaya hindi ko na ito ni-review nung bago pa lang natin binili. Pero mas okay ito kasi nga 8 buwan na natin siyang ginagamit. Dito natin talaga masusubukan kung okay siya. So mga kusans, ito yung ating speaker stand. So umaabot pala ito ng mga 6 feet yung kanyang taas. Tapos yung mga ginamit dito ng mga metal is manipis lamang. Pero para sa akin okay naman itong gamitin. Basta mga magagaan lamang na mga two-way speaker yung gagamitin ninyo, kagaya ng aking KS450. Pero kaya niya ata itong mga box ng para sa D15. Nakikita ko kasi may nilalagay naman sila na mga D15 na mga two-way speaker. Kayang-kaya naman ng ganitong stand. So yung issue lang dito is nung bago pa lamang ito, may issue na agad. So yung issue niya dito, nung dumating ito is basag agad yung kanyang pihitan dito. So nung bago pa lamang ito, damage na agad ito. So I think napakita ko ito sa video, hindi lang natin talaga na-review ng full yung ganitong speaker stand. Dahil sa plastic lamang yung kanyang lock dito is madali siya talagang masira. So ito yung kanyang issue, yung ganitong lock niya. So yung isang speaker stand naman natin is okay naman, wala namang problema. Tapos dito sa kanyang bracket, so kung makikita nyo, backlash na rin dito yung kanyang plastic. So ginagamitan ko na lamang talaga yan ng screwdriver na cross. So dati dapat ganito siya. So yung isa okay pa naman, na pipihit pa, pero yung isa talaga nag loose thread agad. So madali siyang masira yung mga plastic niya dito. Yung kanyang patungan na ito, yung kanyang bracket dito para sa speaker is manipis lamang, pero kayang-kaya niya naman na buhatin yung ating KS 450 dito na two-way speaker. So i-anin lang natin yung ating tripod dito, no. So i-adjust lang natin. So ito lang yung mahirap kasi basag na dito yung ating lock niya, mahirap siyang i-adjust. So ganito yung pag-set up. So umaabot siya ng 6 meters, 6 meters, 6 feet pala. So ayan. So ganito siya kataas mga ka-sounds pag na-set up na natin yung ating tripod na ito. So okay naman itong gamitin sa ating KS450. Maabot naman siya ng mga 6 feet. So yan. At saka pala mga ka-sounds, bali may ginawa pala ako dito sa ating tripod na ito. So ipapakita lang natin. Ito yung ginawa ko, bali nagbutas ako ulit dito ng panibagong butas para dito sa lock niya. Kasi yung pwesto talaga nito is yung ganitong metal is nakapatong lamang talaga yan dito. Kaso lang parang napansin ko is parang hindi siya safe. Kaya ang ginawa ko, nagbutas ako dito, patagos dito para mag-lock talaga siya, para mas matibay yung pagkapit dito ng tubo. Pag nag-lock na tayo dito ng isang lock pa dito.
So ganyan yung ginawa ko mga ka-sound. So ngayon ipapakita ko yung dati niyang pwesto talaga. So ganito yung original niya na setup no, nung hindi ko pa siya binutasan dito. So mas maganda yung may butas kasi nga mas safe ito. Dito kasi kung makikita ninyo, nakapatong na lang dito yung kanyang lock para hindi mag-slide yung tubo na ito. At saka dito yung isang main lock niya para mag-clip dito sa sa tubo na ito. Pero yung napansin ko kasi pag once na halimbawa kung di inaasahan na pangyayari mag-slide, matumba itong tripod na ito, is backlash talaga ito, matatanggal talaga itong tube na ito. So mas okay na yung ginawa ko, gumawa ko dito ng isang butas para may lock siya talaga dito na hindi siya madaling matanggal yung tubo na ito, na hindi siya umangat. So sa mga lang for purpose lamang yon is para lang na kung matumba yung yung ating tripod is hindi mabaklas yung tubo na ito. So ganyan lamang mga ka-sounds yung ating review dito. So yung isang tripod natin, so parehas lang naman silang tripod na ito. So yung review ko dito sa ating tripod is okay naman siya sa kanyang build quality, sa kanyang sa mga tubo niya. Kasi kayang-kaya niya naman na i-accommodate yung ating KS450 dito na two-way speaker. Yung problema lang dito yung mga plastic na part niya. So tapos dito kung makikita nyo yung mga lock niya nagkakalawang-kalawang na. So ayan, may mga kalawang na dito. So hindi siya stainless. So sa mga screw niya naman sa baba, may mga kalawang na rin. So ito siya, mga kalawang. So okay naman kung nagtitipid kayo. Okay naman tong gamitin yung tripod na ito. So wag lang kayo mag-expect na napakatibay talaga nito. Tapos sa 8 buwan natin na paggamit, kung makikita nyo may mga dents na, no? May mga gas-gas na. So marami na siyang gas-gas kasi nga sa kakahugot natin. So makikita nyo ito rin. So after 8 months natin itong ginagamit. So sa isa, ganun rin, no? May mga dents na rin. So ganyan talaga yung gamit pag matagal is lumuluma talaga. So I think hanggang dito na lang muna mga ka-sounds yung ating video for the day. Hindi muna tayo makapag sound check. So yung ating lamang is ito lamang yung ating video ngayon. So sana satisfied na yung nag-request nito, no, ng ating bracket boy na speaker stand. So ulitin ko, okay naman itong speaker stand na ito. So may mga issue lamang sa mga plastic niya na na mga parts. At saka sa mga tubo niya, no, sa talagang manipis lamang yung tubo niya. So huwag kayo mag-expect na napakakapal ng tubo nito kasi manipis lang. Pero at least matibay naman siya. So okay siya sa ating two-way speaker na console. So sa mga gustong magpa-shoutout, mag-comment lamang kayo dito sa ating video na naman tayo dahil napakarami nang gustong magpa-shoutout sa ating video. So please comment lang sa ating video ngayon para ma-shoutout ka kaya sa gustong magpa-shoutout. So mga ka-sounds, hanggang dito na lang muna yung ating topic. Sa mga bago nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga ka-sounds.